FM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rika. 26 years old, from Makati City. Nag-iisang anak lang ako mga idol. Career-driven. Palagi may deadline. Palaging abala sa meeting. Kadalasan, aminado ako na nakakaligtaan ko na rin yung responsibilidad ko bilang isang anak at bilang isang asawa, mga idol. Lumaki rin kasi kami sa hirap eh. Alam ko yung pakiramdam ng walang kapera-pera. Kaya ngayon, ayoko nang maramdaman yon kahit kailan. Kaya kahit kayod kalabaw ako, ayos lang. Basta ang importante, makapag-ipon ako ng maraming pera. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli, ito po si Rika. And I thank you. Alis na ako pa ha. Ha? Ba't ka alis ka agad? Di ka pa nag-almusal. Nagmamadali ako eh. Saan na ba yung mga susi ko? Piniluto pa naman ako dito. Paborito mo. Malilate na kasi ako. May hatog tsaka itlog dito. Kumain ka muna. Tsaka may pinili pala akong tsokolate para sa'yo. Iwanan mo na yan dyan pa. Asan na yung susi ko? Kinasasabi ko, inalagi ko lang dito. Pinapakailaman pa kasi. Kinamit ko dyan sa may tabi ng ref. Huwag mo na isabit dyan. Kaya nga dito ko nilalagay para mabilis ko mahahanap eh. Ano ba naman yan pa? Malilate ako eh. Anak, kumain ka muna. Baka kasi babaya maggutom ka sa trabaho mo. Hindi na ako kakain. Mahal, uwi na. Alis na ako. Bilisan mo. Teka lang, sisintas pa ako eh. Ano ba naman yan oh? Kumain muna kayo kaya. Hindi na. Dyan lang naman yung opisina ninyo. Ano ba, Kaloy? Bilisan mo nga. Dito na. Naku. Ano? Alis na po kayo pa. Sige. Mag-ingat kayo. Ako na may susi kay Papa. Ay, nako, boy. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo to? Ma'am, pasensya na ma'am. Hindi ko na-gets kaagad yung instruction ninyo nung nakaraan eh. Yan ang hirap sa'yo eh. Utos ko, ako rin gagawa. Di ba ma'am, edit ko na lang. Ayusin ko lang po. Oo. Pinapatagal mo ng pinapatagal to eh. Alam mo namang may deadline to eh. Sige ma'am, ano po, saan po ba i-edit nito para... At sa ano, yan page 4. Page 4? Ay, nako. Sige, Ang ma'am, hirap ako na talaga. Walang mautusan dito. Sino naman to? Hello? Anak? Hello, anak? Ano, ma? Halika rito, ang tatay mo nandito sa ospital. Ano? Ba't ospital? Ano ginagawa ni Papa dyan? Ay sige na, halika na, high blood kasi. Pupunta ka na rito, anak. Ano ba naman dyan, oh? O sige na, sige na. Anak, kumain ka na ba? Ano ba, pa? Ako pa iniintindi mo? Ano ba nangyari sa'yo? Naparami yata yung kain ko ng karne. Ano Na-high blood masasabi ako. ko eh. Ikaw ba? Pakulit mo naman eh. Ikaw ba, kumain ka na ba? Meron ditong dala si mama mo kanina. Yung mga prutas, kainin mo na yan. Baka nagugutom ka. Hindi na. Nagmi-meeting kami. Tinawagan niyo ko. Importante yung meeting ko. Ay anak, importante rin naman ang kalusugan ng tatay mo. Oh, di mo man lang baka mustahin pinagagalitan mo kaagad. Diyos ko, kung makita mo siya kanina, bumulagta. Di ka man lang nervyusin dyan sa mga sinasabi mo. Nervyusin? Pa, may mga gamot ka naman. Ba't di mo iniinom? Tsaka alam mo namang high blood ka, ba't kumakain ka ng mga hindi pwede sa'yo? Pasensya na, anak. Nako. Di ko kasi matiis. Oy,
maibigay mo nga sa kay Rica yung mga prutas para pagbalik niya sa opisina, may makain siya doon. Baka magutom tong anak natin. Oh, kumain ka na rito, anak. Ito lang nabit-bit namin dahil nagmadali na rin kami. Umalis. Hindi na. Wala rin naman akong gana eh. Oh, naku. Sumabay-sabay pa. Teka. Tumatawag yung boss ko. Sagutin ko lang. Hello, boss. Sige po. Babalik na ako na opisina. Mga idol, alam ko sometimes, medyo harsh ako magsalita sa mga magulang ko. Pero wala naman kasi akong ibang ginugusto kundi mapabuti ang buhay ng pamilya ko eh. Oo, madalas nawawalan ako ng oras sa kanila. Pero ang kapalit naman nun, magiging financially free kami at makakaahon ng pamilya namin sa utang. Mas gusto ko nang magsakripisyo ngayon kesa naman pare-parehas kaming magutom sabay-sabay mga idol. Kaya nga tinitiis ko na lang eh. Kahit sabihan pa nila ako na mas importante yung trabaho ko kesa sa sarili kong pamilya. Aray ko. Rica? Oh, Kaloy. Anong oras na? Anong oras na ba? Tignan mo relo mo. Ito talaga pilosopo ka pa. Hoy, hindi mo ba lang pakiramdam na nag-aalala sa'yo? Ano ba? Chinat naman kita, sabi ko gabihin ako ah. Alas 4 na ng madaling araw at may pasok ka pa mamaya. At ang ginawa mo? Ano ba talagang priority mo sa buhay? Sabi ko nga sa'yo, diba? Nag-inuman kami kasi birthday ng boss ko. Pag di ako nakisama doon, baka mapurnado pa yung promotion ko. Mas inuna mo pa talaga yan, mga birthday na yan, kaysa sa tatay mo. Ano ba? Nakasalalay doon yung promotion ko. Wala akong pakialam sa promotion na yan. Bakit mo iniwan yung si Papa sa ospital? Iniwan mo si Mama, mga senior na yon. Ha? At saka baka mahawa pa sila ng ibang sakit doon. Hindi mo ba naiintindihan yon? Kaya nga nandyan, diba? Anong silbi mo? Sinabi ko na sa'yo, piniling ko sa'yo, diba? Magulang mo yon. Oh, magulang mo rin naman yun ah. Rika, mag-isip ka nga. Matatanda na yung magulang mo. Ano ba, Kaloy? Kung di ko gagawin to, sabihin nila hindi ako nakikisama. Lahat kami nandoon. Ano, ako lang wala doon? Baka ako pagchismisan nila doon. O bakit? Emergency naman yung kailangan ka. Emergency. Hinay blood lang si Papa, emergency. Okay lang si Papa, oh. Lakas oh. Saka andyan ka naman eh. Ay, Diyos Rika, ko naman, aga-aga mo naman. di ko alam kung ano takbo ng isip mo. Pero ito lang sasabihin ko sa'yo ha. I-cherish mo yung panahon na nandito pa yung mga magulang mo. Kasi baka mamaya, akala mo may panahon ka pa sa kanila. Pero nauubusan ka na pala ng oras para sa kanila. Diyos ko. Drama mo, Kaloy! Okay, sent. Anak, papasok ako sa kwarto mo ha. Oh. Anak, This is to inform hindi na kita inintay sa kusina. that this... Isip ko, anak, ito may tsokolate akong ano inihanda ba, sa'yo. pa? At saka champurado. Kumain ka muna. Teka, nag-email ako, oh. Kumain ka muna. Baka kasi malipasan ka ng gutom. Magkasakit ka pa. I O, sige na. think this Ito. is going... Yan na. Dito ka ilalagay ha. Para... Sorry, Ano anak. ba naman yan? Sorry, anak. Asin pamunas. Teka lang. Hubanin ko yung damit ko. Tingnan mo, nabasa yung papel ko pa. Sorry, anak. Hindi ko Ano naman ba mga sinasadya. importanteng dokumento yan? Isa lang kopya nito? Ay nako, pa naman. Anak, gusto ko lang naman na kumain ka muna bago magtrabaho. Yan ang sinasabi ko. Masyado kasing dito pa eh. Nakakairita naman, oh. Di ba, lilinisin ko. Kita ng busy yung tao.
Ano naman eh? Ano ba nangyari dyan? Ano ito? Ba't nagsisigawan kayo? Eh, wala. Natapon lang. Ito, tsokolate. Ano ba, anak? Ba't ba ginaganyan mo ang tatay mo? Ano ginaganyan? Eh, tingnan mo nga to si Papa. Kita nang nagmi-meeting dito. Tinapunan pa yung mga dokumento ko dito. Oy, Rika, ano ka ba? Huwag sinigawan mo naman si Mama. Parang layo-layo sa isa't isa. Pa, ako na bahala dyan. Ako na magliligpit yan. Ay, nako. Ako na. Ano ba, Rika? Sumasobra ka na, ha? Yang pagtatabil ng dila mo sa aming magulang mo, ha? Wala ka ng respeto. Tsaka bakit ba masyado kang nakaano dyan sa computer mo? Hayaan mo na. Ako may kasalanan eh. Hindi, masyado tong anak mo eh. Wala nang galang. Tama na, Ma. Tama na. Ano ba kailangan nyo sa akin, ha? Eh, ginagawa ko lang naman to para sa atin, ha? Ba nakakalimutan nyo, lubog na lubog tayo sa utang? Eh, sino ba magbabayad nun? Di ba ako? Di ba ako lang kumakaya dito sa pamilya na to? Ha? Kung di ako magtatrabaho, ano? Sabay-sabay tayo mamamatay, dilat mata natin. Diyos ko, babae ka. Tumigil ka na, Rika. Wala kasi kayong ano sa akin eh. Di nyo ako iniintindi. Pagod ako ha. Kaya pwede ba mag-CMC muna ka kayo dito? Kakairita? Ay, Diyos ko. Halika na nga. Bubasa tayo dito. Itong anak mo. Walang galang. Nagpatuloy pang hindi namin pagkakaunawaan sa bahay. At nung mas lalo na akong naging busy sa trabaho, naging ugat na rin yon ang paghihiwalay namin ng asawa kong si Kaloy. Sa totoo lang, nung umalis yung asawa ko, para akong nadiskaril mga idol. Pero ayoko namang ipakita yung kahinaan ko dahil alam kong maraming umaasa sa akin. Pero kung magpapakatotoo na lang din ako sa sarili ko. Sa totoo lang, pagod na rin ako mga idol. Pagod na akong ma-misinterpret. Pagod na akong sabihan ng selfish at ng walang pake. At pagod na pagod na rin ako. Dahil hindi nila maintindihan ang lahat ng sakripisyo ko na para rin sa kanila mga idol. Ay, ako. Visit na buhay to. Tama na yan. Anong oras na umiinom ka pa? Yaman na ako pa. Hindi ako makatulog. Nga pala, nagpasensya na sa mga nangyari. Alam ko siguro, masama pa yung loob mo sa akin at sa amin. Pero ako na humihingi ng dispensya. Dahil gusto ko lang naman na i-check na kung okay ka. Yung kalusugan mo. At saka yung pagtatrabaho, huwag ka masyadong magpakalubog dyan. Alam ko naman na kailangan mo yan. Pero sana naman maisip mo na nag-aalala lang naman kami sa iyo. Ay, nako. Alam mo pa, andyan na. Yung pangarap niyong kotse, nabili ko na. Andyan sa labas nakaparada. Oh, kahit kailan, pwede na kayo umalis kung saan nyo gusto pumunta. Di ba? Hindi na kayo mahirapan sa jeep. Oh, may sarili na tayong kotse. Hindi na tayo nanghihiram pa sa kapitbahay. Yung karag-karag mong kotseng luma. Palitan na yan. Hindi ko kailangan ng mga material na bagay. Hindi ko kailangan yung mga sasakyan na yan. Ang mahalaga, ikaw. Matanda na kami ng nanay mo. Hindi ko na alam kung hanggang kailan lang kami dito sa mundong ito. Gusto ko lang naman sana na bago ako pumanaw iparamdam sa'yo na special ka sa amin. Ganun lang naman. Huwag kang magpapasubsob sa trabaho.
nag-aalala lang kami. Kitang-kita ko naman yung sakripisyo mo sa amin at pinagsasalamat namin yon. Hindi niyo kasi ako naiintindihan pa eh. Oh, sige na, alam ko na hindi ka namin naiintindihan pero ito lang ang hiling ko. Sana maging umukay kayo ni ng asawa mo. Wala na nga si Kaloy eh. Oh, iniwanan na ako ni Kaloy pa. Hindi ko naman siya masisisi. Wala naman akong panahon sa kanya. Hindi niyo naiintindihan yung mga sakripisyo ko pa. Mag-usap kayong dalawa. Mabuting asawa si Kaloy. Para sa inyo lahat to. Bakit ginaganito niyo ako pa? Hindi niyo naiintindihan. Gusto ko lang mapabuti kayo. Gusto ko lang maging maayos tayo. Ayoko na tayo maghirap. Naiintindihan ka namin. Kaya nga nandito lang kami. Maalala sa'yo, nag-aalaga at nagpapaalala. Pagod na rin ako, ma. Pagod na ako. Di bale, kakausapin ko si Kaloy para makatulong sa'yo. Ha? Pahinga ka na. Pagkatapos ng araw na yon, tinupad ko naman ang pangako ko mga idol. Ang sabi ko kay La Papa, magle-laylow na rin muna ako sa trabaho ko. At mas prioritize ko na yung pamilya ko mga idol. Yung mga magulang ko. At pati na rin yung asawa ko na si Kaloy. Kaya naman palang i-manage yung oras na hindi isusubsob sa trabaho mga idol eh. Dahil totoo naman, sa trabaho mabilis ka lang ding palitan. Pero ang pamilya, hindi mo na mapapalitan. Ngayon, 6 months pregnant na rin ako mga idol. Salamat sa Diyos dahil hindi niya hinayaang tuluyang masira ang relasyon namin ng asawa kong si Kaloy. Kaya sana, maraming mga tigapakinig ninyo ang ma-inspire sa aking kwento. Hanggang dito na lamang po. Muli ito po si Rika. Gumagalang. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun! Talagang ang live drama natin yung may realization na naganap ng bonggang-bongga, no? Tama, si Papa ni Rika, huwag kayo magpapasubsob sa trabaho. Nandyan lang naman yung mga magulang natin. Parang ano yan eh, reminder. Parang nagre-remind sila sa atin na yung mga hindi natin nakikita para sa sarili natin, sila yung nakakita. Kaya pag may nag-remind sa'yo, isipin mo mabuti. Sabihin natin na i-evaluate ba? Yes, oo, tama. I-assess mo yung sarili mo. Yan. Correct. Kasi tama nga yung sinabi ni Rika eh, di ba? Yung trabaho, pag nawala ka, mabilis ka palitan. Oo, totoo yan. Pero yung pamilya mo, Hindi. hindi na. Lalo na kung asawa mo. 'Di ba? Kaya tamang balance lang mga idol. Work-life balance talaga. Kasi kung puro ka work, 'di ba? Hindi ka na rin magiging masaya nun eh. Parang mabe-burnout ka eventually, 'di ba? So, magkakaroon ng kumbaga may side effect yan eh. Parang gamot yan eh, 'di ba? Pag nasobrahan ka, kumbaga hindi mo napapansin, lumalayo na pala yung loob ng mga
pamilya mo sa'yo. Yes, lalo na yung relasyon mo sa asawa mo. Oo. Ang hirap niyan mga idol kaya i-manage po natin at kung galit po tayo, magpahinga. Yan. Kasi mabilis po talaga matitrigger lalo na kapag pagod yung tao Tingnan mo, pag pagod, pag gutom, ang hirap kausapin ng mga ganyan. Kasi hindi tayo nakakapag-isip na maayos Kaya kapag pagod, magpahinga. Kasi ayun yung magiging trigger point mo para, sumabog ka na ng galit mo Intindihin din natin yung mga magulang natin, mga idol. Hindi sa lahat ng panahon, andyan po sila. 'Di ba? Kaya ngayong able ka, kahit galing kayo sa hirap dati, gets namin yung pinanggagalingan mo Pero wag mong kalimutan to enjoy your present. Huwag ka masyadong nakatingin sa future. Enjoy the present moment dahil andito ito yung moment na kailangan mong na namnamin 'di ba? Kaya ayun lang, 'di ba? Enjoy your time. Enjoy mo yung sa sarili mo. Nakasama yung pamilya mo. Correct. Kaya sa mga idol natin dyan, na try yung kumustahin ng mga yung mga tao na matagal mo nang hindi nakukumusta. Huwag mo naman sasabihan na, kumusta, mare? Pautang. Huwag ganun pangungumusta mga idol. Ibablock ka talaga ng mga mare mo. Totoo yan. At iwasan nyo yan. Wala nga kayong conversation nyo pa. Pautang naman. Correct. Di ba? Parang, teka, yung lalapitan mong tao, may conversation pa kayo yun yan. Kinumusta mo ba siya? O isang araw lang, di ba, isang beses? May care ka ba talaga? Oo, may care ka ba? Hindi yung wala naman kayong kondo, wala naman kayong pinag-usapan, utang pa yung may message mo. Diba? Parang ano na yun Awkward. Awkward na yun. Parang respeto naman. Diba? Magkakilala kayo. Ang diba? nahugot Magkakilala kayo. Parang experience mo yan. Ang dami. Ano nang nagkumusta? Oo, kilala kita. Pero kumusta naman? Kumusta kayo? Wala namang kumusta tapos Mangungutang ka bigla. Oo. Uy, kamusta na kayo ni ganito? Uy, pautang naman. Oo. Extra ka ba dyan? Wala nga kumusta kayong ganito. Walang ganun No. Correct. May pera ka ba dyan? Ha? Oo, diba? For the first time na usapan natin. Correct. Huwag naman. Ganun. Isipin nyo yan, ha? Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh, man! Narinig ko na yan!